no? Sa si Lazarus, nakita na saksihan ko ni Judas. Ang Panginoong Jesus, nakabuhay ng patay. Tignan nyo, sabi niya, nung dumating po ang Panginoong Jesus, sabi ni Martha, nung bubuksan na po ang libingan, sabi niya, 4 days na po. 4 days lang namamatay. Ewan ko po kung wala, may basa mo noon. Sabi niya, nangangamoy na yan. Binuksan po. Sabi ng Panginoon, lumabas ka Lazaro. Yun lamang naman yung sinabi ko niya. Pag ang Panginoon po, nagsalita, it become the final. Yun po, ang katotohanan. At napapanahon, nasaksihan din po ni Judas nung paano pakalmahin ng Panginoon ang halo, ang bagyo. Nanginis na po ang mga kasama niya sanay sa dagat. Alam nila kung kailan dapat lalako. Kaya papakando sila. Ibig sabihin, nandun sila. Nakita nila na hindi pa karaniwan sa kanila, nakita nila. Pero ang Panginoon Diyos po ay pinakalma niya po. Ang sabi po niya, what manner of a man na kaya niya pahinsukin ang isang bagyo. O, yun po. At nasaksiyan po lahat ni Judas ang mga bagay na yun. Pero kung babasahin po natin yung Bible, bakit po ba siya, ano ba ang problema sa kanya? Bakit nakita niya na lahat eh? Nakita niya na lahat ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ano ba talaga ang problema sa kanya? Alam niyo po, may relate natin sa sarili natin. Pagkamat hindi siya saved, pero sa atin, saved tayo. Makita niyo na rin naman lahat halos eh. Kaya ng testimony kanina, maganda. Yung testimony nila si Sister King, sino po rin yung pinakamatagal na membro? Bukod po sa ating sa pamilya po, sino po ang pinakamatagal? Sana si Sister King, ano po siya sa Steve. Sila brother doon. Alam po nila. Nakita niyo siguro kung gaano kayo binahago. Hindi po ba? Titignan niyo ito pag tumayo ka, halos tayo ng taas. Nakita niyo na po ang kamay ng Panginoon. At bakit nga ba siya po nakita niya na? Bakit? Ano ba ang problema sa kanya? Then bilang po ang binigay na puntos dito, ang sabi ko ito, the opportunity, i-miss. At ang aking pong title is what Judas missed. Number 1, the opportunity to change. Ano na po siya? He was one of the 12. Ginamit ko ang binasa natin. Siya po ay isang apostol. At kung babasahin at aaralin natin, siya po ay binigyan pa ng katungkulan. Siya po ay isang treasurer. Imat Yaman. Diba? Tama ba? Imat Yaman. Nakita rin po niya ang mga tao yung nagbago ng buhay. Nabago ang mga buhay, lahat ng mga yung may sakit na inalihan ng demonyo. Sana kung ando ng Panginoon, kung hindi siya pinaalis ng Panginoon, ang ganda sana na mangyayari ng mga. Pero nung pinaalis ng Panginoon, yung demonyo na punta sa baboy, anong sabi po ng mga tao ko? Lumayas ka, ikasagan niya eh. Pinagpalit po nila yung alaga nilang baboy sa kanya. Yun po yung Kaya ang Panginoon, umalis eh. Umalis po, pinaalis po ng tao ang Panginoong Jesus. Sayang. At ang mga hingkil po yun. Ang nakita po ni Judas ang maraming mga miracle. Lahat po na nabanggit natin na marami pa po kung babasahin po natin ang Biblia. Pero hindi siya nagbago. Nakakapagtaka naman ba? Andun ka na eh. Ikaw ang nakakita, hindi ako. Ba't di ka nagbago? Bakit? Di ba? Ikaw ang nakakita. Siya po ang nakakita. Bakit? Anong problema? Anong problema mga kapatid? Sa harapan niya na nangyari ang lahat. Sige mo, makakakita ka patay na buhay. Gawin natin ngayon.
Wala pong di mangyayari, tatakot tayo lahat. Di po ba? Kumabagyo na yan, bigla lang ang tamang Panginoon sa iyo, akong gumagod. Aba, hindi ko ma-imagine. Wala tayo dun eh. Pero itong tao dito, si Jesus, nandun. Nakita niya lahat ang miracle ng Panginoon. At bakit patuloy, hindi siya nasave eh. Hindi siya nasave. Ang sabi nito, but he doesn't change mga kapatid. Because Judas refused to change. Yun po talaga. He has all the opportunities na para mabago sana siya. Nandun na po ang pinakamagaling na pastor. Pinakamagaling na preacher. Katabi niya kasama. Pero bakit siya hindi nag-change? Kagaya din po natin yan. We all have all the opportunities. Sa totoo lang, nandito na po tayo sa tama. Bakit? Ano pang umaalis? Bakit ganun? Mamaya tatalakayan natin. We have all the opportunities. Nakita nyo po. Sa walang bubong. Ngayon, napakaganda ng church. Ako po na dumating sa inyo, maganda na po ang church niyo. Kaya nag-testimony si Sister Ika, how I wish na nandun po. Parang nakita ko naman yung mga bagay na yun, ang pagbabago ng Diyos. Nakita ko naman yung baha na ngayon hindi na tayo babahay. Kasi ko naman makikita ito. Dapat yung nakakita ko, yun ang magpatotoo eh. Sila ang magpatotoo, nakita namin ito. Parang may courage ang bago. So alam ko, yung mga baguhan hindi namin alam ang kwento. Wala kaming alam sa mga nakwento na yun. Naririnig ko lang po unti-unti. I-imagine ko nga eh. Yung mga bagay na yun, na meron pang pagkakataon na natumbay yung puno. Nandun na si Pastor natulog ng bumaha. Sa tingin niyo mangyayari pa kaya yun? Nandun si Pastor matulog? Never. Never na mangyayari yun na may abantay siya kaso. Never na po. Never na pong mangyayari yun. Doon sa lasagan po, alam na po ang Panginoon Jesus. Diba? Alam niya kung sino mag-deliver sa kanya. Ito po. Napakagandang halimbawa nito. Alam niya, papapatay siya, pinahuli siya. Pero, ano pong ginawa ng Panginoon? Sinita ba niya? Pinalayas ba niya? Sinipa ba niya ang tao? Tumanggan ba niya? Ikaw, Satan, lumayas ka rito. Pero sa totoo, babasahin mo natin ang Biblia, sabi ba niya, friend, kaibigan niya, mahal niya. Binigay niya po ang lahat ng pagkakataon, pero hindi nagbago. Yan po ang ating number 1. At gawin niyo pong seryoso ito, mga kapatid. Isang bagay na alam mong seryoso ka sa pagdalo. Pag alam mo, when you are willing to change, gusto mong magbago. Pag dumadalo tayo, para lang malaman natin, o may itatak lang sa atin na tayo ay nasiba, useless po yun. Alam po dapat natin pag pumasok tayo dito sa simbahan, may willingness sa puso mo na magbago. Yung willingness. Hindi tayo perfect. Perfect tayo sa Diyos. Kaya tayo nandito para magbago. Unti-unti, babaguhin tayo ng Panginoon. Yung akala ng iba, pag nag-preach si Pastor dito, akala nila iba, ako na lang, kung pinapatamaan ng Pastor. Pambira mga kapag napakahirap kung gumawa ng preaching. Tapos isang tao lang ang papatamaan, makaswerte naman. Hindi mo ba? Napakapalad naman, napakarami natin siya lang at natamaan. O, di ba? Tapos napakahirap, para sa kanila. Babaliwalain mo. Sabi nga ni Pastor, namnamin naman natin. Huwag natin iluwa, mga kapatid. Huwag natin iluwa. Pag tinamaan ko tayo, para sa atin po talaga yan. Kasi para sa lahat yan. Hindi kasi inaamti ka lang. Ako to. Sa akin din. Tama po ba? Ano po ba ang sabi na Proverbs 18:12? Bago ang pagkakamali ng puso ng tao at bago ang karangalan ang pagkakakumbaba. Napaka-importante po ng pagpakumbaba. Sabi din sa Proverbs 16:18, pride
goeth before destruction, and haughty spirit o pagmamataas before a fall. Maliwanag po. Ano ang na-miss ni Judas? Sa number 1, he missed willingness to change. Bago na po ang church. Bagong pintura, tapos tayo, bago na rin. Tapos, sabi sa mga rin, wala nyo na rin. Kung pwede, baon na nyo na rin sa likod. Kanila na. At ito po, nakita niya po ni Judas kung paano pinagaling. Hindi sakit. Paano na pinagilat ang bulag? Paano na pinaglakad ang lumpo? Binuhay ang patay at pinakalma ang bagyo. Nakita niya si Judas. Pero sa kanyang pride ko, hindi po niya yun na-appreciate. Nakita niyang nagbago ang mga tao, pero siya mismo kasama ko ng ating Panginoon ng 3 taon. Nakita niya na lahat ng nagbago, siya hindi nagbago. Yun po ang katotohanan. Hindi po siya nagbago. At marami po nagsasabi, ako'y matagal ng Kristiyano, matagal na ako, no? Ang ganito, taon, yung mga 1919 pa. Kagaya natin yung sabi ng mga bagay na yan. Ang tanong ko, asan yung pagbabago? Asan na? Wala pong patagalan. Kailangan po natin ang willingness to change. Ginagamit na po tayo ng Panginoon. Kailangan po natin magbago. Ba't nakakalungkot? Ako yung sinabi rin kanina. Yung mga hindi Kristiyano, mas mababait pa sa akin. Nakakalungkot, nakakahiyari minsan. Totoo po yun. Kung nagsalita tayo sa kapwa natin, hindi sila, tayo na yung hindi Kristiyano. Nangyayari po yun. Marami po akong kilala ng gano'n na nagsasabi. Pag umasta tayo mga kapatid, salitang kanto pa rin. Astang kanto pa rin. Mga kapatid, hindi na tayo dapat gano'n. Tago na tayo eh. Sabi na, pero kagaya, hindi kagaya sa akin. Amoy kanto. Kasi ang opisina ko po ay kanto. Pero, dapat makitaan tayo ng ebidensya. Tayo po ay nagbago. Sabi ko sa 2 Corinthians 5:17, therefore, memoryado niyo na po lahat ito. Therefore, conclusion po ito. Balikan niyo po dating mga verses. But therefore, conclusion niya na po ito. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. At sabi niya, behold! Ano ba? Behold! Behold, all things are become new. Hindi niya sinabing some things. All. All. Kailangan po natin all. Tanong, what is the influence of life of Christ in our life? Asan yung influensya ng Panginoon Jesus? Paalala po, no? Gagawa po ang kaaway habang malapit po ang ating gagawa yan ng mga bagay na mali-distract ang isa. Kaya isipan lalo natin, yan, gagawa po, isang paalala lang po. Gaano ba tayo kaseryoso pagpunta sa ating Diyos? Pag naupo ba tayo sa ating inuupuan, mga kapatid? Nakikinig ba talaga tayo? O minsan, tulog na. Dahil natin po tayo. Nakita niyo naman po dati, naantok ang lahat. Alam niyo bakit? Ang init eh. Nanganggihan ka ng init, gigilid sa kapila. Pambihira. Mga kapatid, may aircon na, naantok pa rin. Hindi yata problema yung weather eh. Talagang problema tayo, mga kapatid. Pagbalik natin sa taas at walang aircon. Totoo lang po. Hindi po yung panahon. Tayo po talaga ang problema. Kaya tayo naantok. Pagaya nito, ginawa ko. 2 days, pag parehas na madaling araw, purihin ng Panginoon sa mga hinihilig ko tayo. Hindi mo muna ako nalakas. 3 years po silang magkasama ng Panginoong Jesus.
at ang si Judas. Pero nagkaligtaan niya mismo, nakasama niya ay noon ang mission niya po ay to seek and to save, which is lost. Nakalimutan niya, hindi niya nakita. Hindi niya nakita na ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas. Marahil sa ngayon, sasabihin ng iba, kilala ko si Jesus. Sasabihin na ibang tao. Iba yung kilala lang po natin sa pangalan, pero hindi kilala natin kung sino talaga siya. Mga kapatid. Ang sabi po sa 2 Peter 3:18. Sa 17 muna po. 2 Peter 3:18. 2 Peter. Second Peter 3:18. Sabi po rito, sabi niya, but grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, but now and forever. At ang sabi 17, ye therefore, beloved, seeing you know these things before, beware lest you also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Dito po talaga. Dito siya nagkamali si Judas, mga kapatid. Dito siya nagkamali. Ang ating pong pangalawa na to ay ang sabi ko, opportunity to know our Lord Jesus Christ more. At ang sabi po, marahil ang sabi ng iba, kilala ko sa Panginoong Jesus. Pero hindi po talaga. Example po natin ngayon, ang Iglesia ng Manalo. Naniniwala sila na si Jesus ang tagapagligtas. Pero hindi nakilala siya ay Diyos. Nais ko pong tanungin ngayon si Sister Chris, di po kami nag-usap. Kung saan ka naninawan nung binasa mo ang Biblia? Ito, walang daya. At tanungin kita, anong word yung pumasok, nabasa mo sa Bible? Bakit naniwala kang si Jesus ay Diyos? Anong word? Sa John, kasi yung sabi po niya doon, pag naitaas mo na ang anak ng tao, malalaman mong ako ay si ako. Natandaan ko po yun eh. Kaya in-record ko po, tinanam ko. Yung po ay sa John 8:28. Yan. Papasahin po natin, ito po ay dito po nakilala ng Panginoon ni Sister Grace sa Panginoon. Pero tingnan natin ha, napakaganda nito eh. John 8:28. John 8:28. Then said Jesus unto them, when you have lift up the Son of Man, when you will know that I am He. Tandaan niyo po, I am He. And that I do nothing of myself, but as my Father has told me, as I speak these things. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang doktrina ng Iglesia ng Manalo, ibababa mo ng konti rito. Kung saan siya nalinawan. Piyesa po nila ito, binasa niya. Kung kailan siya nalinawan, piyesa po ng Manalo ito. Babaan niyo ang konti sa 40. Ano sabi? Gusto mo, gayahin ko ba? Tatapag ngayong pinagsisikapan niyo ako, patayin. Sabi yan? Na taon sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan ng aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Mga kapatid, naniniwala tayong tao, Panginoon, 100% man, ay 100% God. Pero paano ba natin ito dipensahan? O paano ba natin linawin ang bagay nito? Tingnan mo. Puntahan po natin, siyempre, ay Exodus. Exodus 3:14. Lilinawin natin. Exodus 3:14.
3:14, sabi po, and God said unto Moses, I am that I am. He said, thou shalt say unto the children of Israel, I am has sent you. Ito pong children of Israel, tatandaan niyo po at yung I am. Tapos sa 13, Moses said unto God, yung po kausap ni Moses? God. And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, tandaan niyo po and shall say unto them, the God of your fathers has sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? And I say unto them, ano sabi niya? I am. At ang pinagsabihan, children of Israel. Balik po tayo sa John 8:58. Start. John 8:58. Sabi po rito, John 8:58. Ayan na. Sabi po niya rito. Pero balikan po natin itong John 8. Start po tayo sa 56 para maintindihan po natin. 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it. And it was glad. Then they said, the Jew unto him. Jews. Sino po yung mga Jews? Sino po ang Jews? Yes. Anak po ni Israel. Anak po niya ito. Mga Jew. At to him, thou art not 50 years old and hast thou seen Abraham? And Jesus said unto them, verily, verily, I said to you, before Abraham, I am. Di po ba? And binato po siya. Ang paliwanag po nito, alam po ng tao na si Jesus Cristo, yung binanggit niya I am, binabanggit niya ang authority ng Panginoon. Ito, ang nagsasalita, Diyos po, Diyos. Alam po ng Israel. Paliwanag po na hindi po nila kaya palipitin ito. Importante po na alam natin ang pagkalos ni Kristo. Hindi lang basta sinabi, si Kristo, kilala mo, tagapagligtas. Hindi po pwede yun. Dapat kilala mo personally. Marahil dapat ang pagkakilala natin dahil mamaya titignan natin kung bakit sinasabi ko po na tayo ng totoo. Sa panahon natin ngayon, patindi po ang patindi ang mga doktrina. At personally believe po kung paano ang Diyos at ang salita ng Diyos ay kanyang preserve. Ganun din po ang preserve niya ang doktrina at kaisipan ng ating Diyos. Pag-aral lamang po ng Biblia at maraming haba po siya nag-aral. Katotohanan po, hindi siya namantsahan. Hindi siya namantsahan ng mga maling doktrina. Napakaganda. Marami na po mga pastor ngayon na hindi maganda ang turo. May nagtuturo na ang sinner's prayer. Kasi may nagtuturo na pinili na sila. May nagtuturo rin na si Jesus Cristo ay baptist. Napakamali. Pero alam niyo po, wala naman yata ritong miyembro. Ay, hindi miyembro. Karamihan po na nagtuturo dito mga baptist. Mag-ingat po tayo hindi lahat ng baptist. Makaramihan na nagtuturo dito, baptist. At pasalamat sa ating Kristo. Kung paano ang Biblia tumating sa atin, pinuserve ng Panginoon, maraming namatay sa Biblia nito. Amen. Maraming namatay. Ganun din, pinuserve ng Panginoon ang kanyang doktrina. Naniniwala po ako sa bagay niya. At si Judas po, kasama niya ang Panginoon ng tagapagligtas. Pero hindi siya naligtas. Kasi hindi niya talaga kilala ang Panginoon. Hindi po tayo tagapagligtas. Hindi po baptist ang tagapagligtas. Pero dala-dala po natin ang Ebanghelyo. Na makakapagligtas. The gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi po tayo. Hindi po tayo. Kaya hindi masasayang ang lahat mga kapatid. Kung uunawain natin maigi, ilalaban ko ito. Uunawain natin maigi, hindi masasayang ang lahat. Kung alam mo, nasa tama.
Naiintindig ka talaga. Maaaring matadaya nila mga kapatid. Ang pananamit. Paano tayo magsalita? Ang building, kayang-kaya nilang gayahin. Mas maganda po rito. Kayang-kaya man ba yan? Pero hindi nila madadaya mga kapatid. Ang dala-dala nating doktrina. Amen. Maliwanag po. Napakabuti ng Panginoon. Hindi ko nakita yun. Dito ko lang lately ko lang na-discover yung mga bagay na yun. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya nagtataka po ako. Bakit ko nasabi niyo? Dumating po ako sa inyo. Maraming mga awit. Nagulat po ako. Wala na sila. Masiglang nagpapaawit dito. Asan na po yung mga tao na yun? Kaya lang, problema na balik ako nasa dating daan. Nasa dating daan na mababa ang tingin sa ating Panginoon. Papayag ba tayo na mas mababa siya? Hindi. Blasphemy po yun. Blasphemy po yun. Pag binaba mo ang Panginoon. Yung iba napunta naman ng Mormons. Hindi ko, binaba nila ang Panginoong Jesus bilang akit. Masakit yun. Kaya dito natin malalaman, isa pa lamang yan, ang dahilan. Na malalaman na tayo po ay isang buto. I-claim na nilang i-claim, pero naniniwala po. Pero hindi ko sinasabing tayo tagapagligtas. Hindi po. Ang ating kaligtasan po ay ang ating salvation po. Tinutukoy ko. Tinutukoy ko rin ang salvation. Asan na yung mga yun? Mukhang hindi nila naiintindihan. Nandito na sila sa tama. Narinig na nila tuwing linggo ang tamang doktrina ni Pastor. Doktrina ng ating Panginoon. Bakit lumipat pa? Kung talagang totoo. Ida-downgrade ang Panginoong Jesus po sa ibang religion, papayag ka. Tingin natin, sino papayag po rito? Hindi. Kaya nalaliman po natin, mag-aral tayo mga kapatid. Aralin natin maigi. Tingnan nyo, nagsasabi, kaaway ko dati, sinasabi, ang Diyos ko, tao lang. Hindi po, kayo, tingnan mo. Ang Diyos ko. Alam mo kung bakit? Isang bagay, panalangin din. Amen. Habang nag-aaway ko, pinipray ko, naulak ko sa matulog. Pray. Totoo po, niluluhod ko po sa Panginoon. Galit na galit sa akin, lalo na mag-aaral ako. Sabi ko na yun, hindi ko maalala ko na yung mga sinasabi ko rin, yung mukha niya eh. Saan pang bagala siya ako. Dinantaan niya ako, mag-iwalay ko. Saan mo nasabi ko sa kanya? Hindi ka looban ng Diyos yan. Lord, dapat buksan mo ang matay. Kaya ganun dapat para buksan nila, buksan ng Panginoon ang mata. At ang panghuli po, ang salvation po, ang guide sa ating doctrine. At ang panghuli, the opportunity to fellowship. Yun po ang miss ni Judas. Judas means the opportunity to fellowship. 3 years po sila, makakasama. Pero, paano nangyari na miss na yung fellowship? Ano po siya eh? Ano niyo po? Intention. Intention. Buksan po natin. Ang Bible natin sa Mark 14:6 to 10. 5:6. Mark 14:5. 5. Mark 14:5. Pag-biyara ko. Mark 14. Sabi ko rito sa 5, for my have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor, and they murmured against her. Tapos sabi niya, and Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good word on me. At ang sabi sa 10, and Judas Iscariot. Ano kasunod? Para pag-ibalik went to the which in betray. Ang intention po ng Judas na ito ay makakuha ng pera. Yun po ang intention niya. Hindi natin alam kung ano ang problema ng tao ayaw magpag-aralan. Kung ano ba no problema na, gano'n na lang ka-eagerness. Gusto niyang kunin yung halaga ng papa na hinayang siya eh. Biglang mo tapos, naghahanap po yung paraan para kumita.
yan po ang isa nakita ko, yung intention niya, pera. At pangalawa po, ito, matikisurin. Bakit pa ito sinabi itong matikisurin? Sabi niya dito, ang Panginoong Jesus ang sabi, ginugulo nila eh. Ang sabi ng Panginoong Jesus, let her alone. Yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus ang sabi, let her alone. Pinagalitan po ito. At tingnan niyo po, hindi siya said, let her alone, when trouble in her. Sabi niya, bakit yung ginugulo? He had wrote a good work on me. Tingnan mo, anong ginawa niya? Tumakbo na. At pinit ang Panginoon. Alam niya, mahalaga ang Panginoon. Tingnan mo, meron siya. Matitisurin po ito, si Judas. Tingnan niyo, matitisurin po. Pinagalitan lang. Oh, di ba pinagalitan din naman yung iba? Pinagalitan lang ang ginawa ng kasunod. Tingnan mo. O, kaya tayo, mag-iingat po tayo, ha? Maliwanag din niya. Pinagalitan lang, ibinenta na. Dahil sa pride po ng mga bagay na miss ni Judas ang fellowship. Pagkamat nandun na siya, pera pa rin ang iniisip niya. Puro pagpapala. Ayaw niyang magpala. Hindi niya naunawaan ang totally purpose po ng fellowship. Kaya pala sinabi rito, Biblia, na papanggitin ang pangalan ng babae sa tuwing mga araw. Dahil binigay niya mag-bless ng babae. Yung pabango na yun. Masyado tayong maalalahanin. Masyado tayong maraming iisip. Ang sabi po sa Matthew 6:23, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and His righteousness, and all of these things shall be added. But, sa unahan po, but. Pero, kung siya ng mga pulan, balik sa dati. Anong tinuturo niya sa duna? Mga alalahanin, mga problema ang tinuturo niya. Kaya sinabi niya. Kaya, napaka-importante po na alam natin, ang sabi si Judas po, it's all about money. All about money. Hindi ba sa Brother Tan? Brother Tan, isuyo nga ako. Subukan nga natin, research mo nga yun, 30 pieces of silver. I-convert mo nga ito sa ating pera ngayon. Try mo nga kung kaya. Sa Google, try mo, pero pag nalaman mo, huwag mo muna sasabihin na. Try mo nga kung magkano, nga sa ngayon, para makita natin. Bago tayo magtapos. 30 pieces of silver, nowadays, currency. Yun. Alam niyo po, sa ipagpapalit natin ang Panginoon, pinagpalit niya po ito sa 30 pieces of silver. Pag-aralan natin. Tatin po, mga kapatid, dahil pagpapalit natin siya sa sweldo. Dahil pagpapalit natin siya sa araw ng linggo, hindi tayo magsisimba dahil double pay. Tama po ba? Hindi tayo magsisimba kasi sayang. Sayang yung pera. Hindi natin naintindihan. Ngayon, magkano ba? Kaya, sige, okay, alam ko naman na. Alam niyo po ba ang halaga na 30 pieces of silver? Alam niyo po ba kung magkano yun? Ang halaga po niya is 2 million to 8 million pesos. Wow. Ba, parang nag-iba yung mukha. Ngayon, tanong ko. Bibigyan kayo ng 8 million. Hindi na yun lang ang Panginoon sa inyo. Magpapagong buhay nyo ron. Alam niyo po ba, pag-aralan niyo yung sinabi, yung binalit ni Judas, saan na ibinili? Ibinili po yun sa bukid. Sa bukid. Bukid po, kailan na. 8 million pesos po pala kayo. Wow. Parang nag-isip na tayo. Kung may mag-offer pa sa atin ng 8 million ngayon, papayag ba tayo? Hindi. Gusto ko marinig, mga kapatid. Papayag ba tayo? Mag-offer sa atin, i-delay lang natin isang araw ng Panginoon, 8 million pesos. Papayag pa kayo? Hindi. Hindi po. Hindi ako naniniwala. Ito to, isa pa. Papayag pa kayo 8 million pesos. Nasa likuran mo lang ang Panginoon, isang araw lang.
Isang araw lang. Isang araw lang naman eh. Bayad na? Bayad po ba? Mahirap na, no? Mahirap na. Paano pa po? Ilang taon pa? Alam niyo, totoo lang, tinatalikuran po natin. Alam niyo, magkano lang ang sweldo ngayon? Magkano po ang minimum? 550. 600. Wala, Brad. 550. Ang bitin. Oo. Tingnan niyo po, 550. Tinatalikuran natin, Panginoon, 8 million pa kaya? Hindi ako naniniwala, mga kapatid. Magkano mo sinungaling? Katotohanan po, pag kinuperan tayo, 8 million sa harap natin. Huwag ka magsimba. Tanggap tayo, mga kapatid. Tama ba? Laki pa yun naman, ha? Makakabili ka na lang ng sasakyan, pangalan mo, makakagawa ka ng bahay. Kaya pala, ano niya yung salong nakakagano? Kaya pala naibili rin. Pag-aralan ko natin, naibili siya ng bukid. May tinawag na, hindi ko maalala kung yung tawag ng bukid na yun. Alam niyo po, mga kapatid? Oo, yun po. Yun po, blood. Kulang ako na yan. Kulang po tayo at ang ating, ang na-miss ko ni Judas, ang opportunity niya makipag-fellowship sa Panginoon. Pero nangyayari sa atin yan minsan. Inalok tayo, hindi lang po sweldo, hindi lang pera, minsan kasiyahan. Tara muna dito. Ako, ang testimony ko lang, yung kapatid ko mo. Alam mo, okay sa akin. Ito lang. Huwag kang magsimba. Mag-swimming muna tayo. Ay, si sister. Dati. Ay, si sister ko, sumunod lang siya ako ng salita. Sabi niya, Sunday is for the Lord. Amen. Amen. Natuloy ng mga pastor, kaayakin kami. Iba-iba po tayo ng pagkakilala. Kahit sabihin natin, kahit po dito sa lugar natin, sa ating mga kasama nito, iba-iba po tayo. Maaari na bumigay si Judas. Pero sa totoo lang po, hindi naman po siya hindi nasave. Hindi siya nasave dahil siya po ay nagpakamatay. At kulang ang pananampalataya ng Kristiyano. Kaya namimiss natin po ang pagpapala. Nakalimutan na natin, God is in control. Tingnan niyo po, bakit sa balita ko ang signal number 10, 20, 10? Bakit gano'n? Bakit may signal number 10 na yung pinakamataas? Bakit kaya? Sa tingin natin, sino makakasagot? Bakit walang signal number 20? Alam niyo bakit yung signal number 20? Hindi kakayanin ng tao. Bakit di mag-magnitude 20? Kakayanin ng tao. Alam na Diyos ang kakayanan natin. Alam niya. Dahil nga, di ba? Hanggang 5 lang ito, hanggang 4 lang. Kasi hindi lang kakayanin. Di ba? Talagang may Diyos. Yun po ang katotohanan. He is our comfort. He is our shield. Alam mo, kung dati kakalimutan, He can calm the wind. Kaya-kaya po niya. Ay, masyadong babagyo. Kaya ako yung bagyo, mag-problema sa atin. Ang hirap ng mga Kristiyano ito, nagpumabagyo na. Nananambahan pa. Purihin ng Panginoon. Ang number 1 po, Judas missed the opportunity to change. Asa kanya na lahat sa pagkakataon. Because the heart is proud. Ingat po tayo dyan. The heart is proud. He missed to know Jesus more kahit siya ay laging kasama ng Panginoon. Hindi pa pala niya totoong nakilala ang Panginoon. Minsan sa atin, mga kapatid, nasa ating harapan na po, katotohanan, nasa bahay, nasa bag na po, natin ang Biblia, hindi po natin binabasa. Nasa harapan na po natin ang katotohanan. Basahin po natin ang Biblia para mangusap po sa atin ang Diyos. Mas mahaba pa po pag-cellphone natin bago tayo. Pagka tayo po ay nababasa ng Biblia. Hindi pa lang po natin mabasa kahit isang verse sa Bible, araw-araw. Kaya isa lang, hindi po natin natatayos. Hindi po ba?
Maging totoo lang tayo dito, nahuli na tayo dito. Sa 30 pieces of silver, nahuli tayo. Hindi natin kaya ng kaluluwa ng Panginoon. Imposible. Ganun kahalaga. Huwag ka lang magsimba. 8 billion. Imposible hindi tayo papayag. Kasi sinungaling po, hindi ko ba kukunin. Katotohanan po. Nasa harapan nila po ang best teacher. Best preacher, pero still, he lost everything. Because he has pride. Church, my brothers and sisters, beware of pride. Diyan nahulog po si Satan. At diyan din ang gamit ng kaaway para tayo ay mahulog. At ang sabi po sa ang masasabi, ano po ba ang masasabi sa atin? Ano po ba sinabi ng Apostol Pablo? I have fought a good fight. Masasabi ba natin, I have fought a good fight? Kung hindi ka naman lumaban, di ba? At sa una pa lang, hindi ka talaga lumaban. I have finished my course. Kung hindi ka man lang tumakbo. Hindi ka man lang po tumakbo. I have kept the faith. Kung puro ka naman pagdududa sa Panginoon. Konting bagay lang, bibigay ka na. Asan po yung kept na salita ko, mga kapatid? Judas missed the opportunity to change, to know Jesus more, to fellowship. Huwag po sa natin mag-miss ang mga bagay niya. Makikita na po natin ang pangako. Simple lang po ang aking mensahe. At sana po ay may natutunan po tayo. Amen. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na sa langit, Panginoon, sa Holy Lord, aminado po kami. Nung kami po nasa harapan, napakalaking talaga. Kami po ay baka magawa namin. Sorry Lord sa mga bagay na ito kasi nagagawa namin Lord, ipagpalit ka sa mali lamang po kami. Patawad Panginoon sa mga bagay na ito, Panginoon. Salamat po Diyos, Panginoon, sa pangungusap mo, Panginoon Lord. Ang willingness to change, Panginoon, ay inyo pong ibigay sa amin, sa puso namin, Lord. Bigyan niyo po kami ng heart na willingness to change. At Lord, bigyan niyo rin po kami, Panginoon, kaunawaan sa Biblia. Panginoon, patawad, Lord, na hindi ka namin nakikilala. Patuloy, Panginoon, na hindi namin pagpapasan. Ganun din po, Panginoon, we miss the true fellowship, Lord. Minsan, nami-miss po talaga namin. Mga kapatid, huwag tayong nating detensahan. Talagang na-miss po natin paminsan-minsan ang totoong fellowship sa Panginoon. Hindi lang natin naiintindihan kaya lang niya ginawa yun para sa atin. Pero sayang mga kapatid, sayang yung pagkakataon, nandito na po tayo. Nandito na po tayo sa pangako ng Panginoon. Alam niyo po ba na sayang ito kung tayo lang din? Anong silbi ng taas? Anong gagawin natin doon? Mahihiga. Dahil sa luwa. Marami tayong mission mga kapatid. Huwag tayong magpa-distract. Marami tayong gagawin. Pupuluin po natin yung kaluluwa. Sana, ang mensaheng ito, magbigay sa atin ng daan, magbago, kilalanin ng maigi ang Panginoon. At ang fellowship po natin sa Panginoon. Alam po talaga natin sa puso. Ang pride, ibaba. Salamat na Diyos sa inyong mensahe. Kaya amin din. At pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po.